Good day mga ka-stroke, magandang araw. For today's ang ating video ngayon ay ang sumasakit ba ang iyong balakang? Ayan. May solusyon po dyan. At kalimitan sumasakit dyan ay yun pang hindi affected side. Ayan. So kasi nasa kanya lahat ng pwersa kapag tumatayo ka, lumalakad ka, o natutulog ka tumatagilid, nasa kanya lahat ng pwersa. Kaya din sumasakit siya. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano masusolusyonan ang sakit na yan. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. At kung inyo naman magustuhan, please hit the thumbs up button. Ayan, at inyo na rin i-share. So isa na natin intro muna tayo ng konti. Di-inform na. Abayan. Maligo ko. Kung bago pa lang sa kanya, disubscribe. So ito lang ating unang-unang gagawin pag sumasakit ang iyong balakang. Ayan. Pero kalimitan sumasakit talaga yung malakas na part kasi nasa kanya ang pwersa. So ganito po ang gagawin natin. Papaganyan po. Yung pinakita ko na rin po ito sa inyo, pero dapat po nakasarado ang kita. Ayan, hawakan po dito. Ayan. Ganyan po. Ayan. Pinakita ko na po ito dati sa inyo Yung parang umuutot ka. Ayan, ganyan. Pwede matagal na ganyan. Ayan. Pwede natin bilangan ng 5 seconds o 10 seconds kung kaya. Pero maganda rin yung 5. Yan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At yan po ay mararamdaman nyo po dito sa likod na may kaunting ginhawa. Ang sunod po ay i-twist po natin ang ating body. Pero yung pong ating babang bahagi ay hindi po siya sasama. Naka-stay din po lang siya ganyan naka-close. Ayan. Parang ganito po. Igaganyan po natin ang ating kamay. Ayan, kasi ito po sumasakit yung malakas na part. So, ganito pong gagawin. Lilingon po ganyan. Ayan, pero kailangan po may balasik po ang ulo sa paglingon. Parang ganito po. Paglingon, ganyan po. Kailangan. Ayan, ganun po. Yung buong katawan po, kailangan nakalikon siya. Ayan. Ayan. Mararamdaman niyo po yung ginhawa dito, pero meron pa rin po siyempre isang sakit, di ba? Na mararamdaman niyo pa rin yung pain, pero nabibigyan siya ng ginhawa. Ayan, ganyan din. Pwede rin po nating bilangan din ng 5 to 10 seconds, parang ganito po. Ayan, harap po ng ganyan, kailangan may balasik kung ganyan ang lingon. Ayan, ganyan po. Ayan, ganun po. Okay, gawin po natin 5 seconds. Hawak sa hita. Lingon. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, ganun po. Sa kabila, ganun din po. Pwede po natin gawin yan. Ayan, para po siya ay napipiga siya. Ayan, kasi nga po, naiipit yung mga ugat dito sa hips. Ayan, at saka dito po sa sapnan, hindi ko po alam kung anong tawag sa inyo rito sa basta likod ng bewang. Ayan ang malimit sumasakit itong ganito. Ayan. Pero kung sakit naman niya ay hapdi na talaga, maaaring yan ng UTI na din. Dahil sa alat ng mga kinakain mo. Pero kung yung parang siya ay nagnanam,
na namamanhid na medyo kumakapal na masakit, ayan po ay talagang parte ng na stroke. Ibig sabihin sumasakit siya, napapagod siya dahil nasa kanya lahat ng persa. So sa kabila naman ganun din. Ayan, ito namang isang kamay, pero kung hindi pa siya masyadong napepersa ang kamay, ay pwede pong hawakan na papaganyan. Parang ganito po, ayan. Tapos sa lingon, may balasik ulit. Ayan po. Kailangan mabalasik ang lingon. Ganon. Okay? Okay. Game. Pwede din 10 to 5 seconds. Ganyan, hawak na ganyan. Yung hita, may iwanan, ha? Lingon. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, parang ganun po. Ayan. Mararamdaman nyo yung na nabibigyan siya ng ginhawa. Kasi minsan, sa tagal din ng posisyon natin sa pagtulog, kalimitan nga, lagi nakahiga lamang, umiinit yung ulo. Di ba na yung likod, umiinit din. Pinakita ko na rin sa inyo dati kung paano pagtagilid. Ang mahirap lang namang pagtagilid yung pagtatagilid ka sa na-stroke, di ba? Tsaka kahit mahirap, pero sa pamamagitan ng paa, makakatagilid ka. Pero pag matagal ka rin nakatagilid, sumasakit din naman ang balikat. Ayan. Kaya pinakita ko rin yung mga exercise sa balikat. Ang sunod po ay practice din po natin magmarcha ng nakaupo. Parang ganito po. Ayan, ganyan. Kahit hindi siya masyadong mataas, basta naangat siya. Ayan, kahit ganyan. Ayan. Gawin natin din yan ng kahit 20 repetition. Ayan. Tapos mararamdaman nyo rin yung dito, papunta rito sa tiyan. At hindi lang yon, kundi napapractice din ang paa. Diba? Pag-aangat. Importante kasi yung paa, gumagalaw siya ng gumagalaw, pati ang kamay na na-stroke. Yan talagang technique dyan. Ayan, practice nyo yan. At saka practice nyo rin yung tayo upo. Ayan, parang ganito. Ayan. So, ang technique mo kasi, kung gusto niyo tumayo na mag-isa, pero practice din natin ng may walker pag tayo upo. Pero pagka na-practice nyo na ng walang walker, kahit dito sa tuhod ang hawak, pagtatayo dahan-dahan, ayan, ganyan. Pag upo, ganon din, dahan-dahan din. Ayan, hindi yung pabagsak. Ayan. At mararamdaman nyo rin dito sa likod yan. Ayan. Pero wag natin pepersahin. Tanda natin, wag natin pepersahin ang ating ding affected na stroke. So, yun po mga exercise na pinakita ko para mabawasan ang pain ng likod. Yun. So, yun po mga stretching na pinakita ko kanina ay talagang totoong makakabawas ng pain sa likod. Kasi nadanasan ko rin po yan. At talagang minsan sumusobra rin ang sakit. Nung nagpatingin nga ako sa doktor, baka iniisip ko kasi UTI kasi sumasakit yung sasapnan Pero nung na-check naman, at nagpa-laboratorio naman ako, ay hindi naman siya UTI, kundi napersa siya sa paggalaw-galaw ko, pagkilos, pagtatayo, pag maglalakad. Lahat kasi ng persa ay nandoon sa malakas na parts ng ating katawan. Kaya siya kasi lahat ang bumubuhat Maging sa kamay, sa paa, ganun din, sumasakit din. Ayan. Pero yung pong mga pinakita ko ay talagang totoong makakabawas siya ng sakit. Pero ang pinaka-the best po talaga ay yung kung ikaw ay makakadapa, parang ganyan, nakadapa ka sa higaan, tapos yung dalawa mong kamay ay may tutuon mo na pa ganyan sa kama, ayan, tapos itutulak mo siyang ganyan. Nararamdaman mo sa likod yung pain, ayan, nababawasan. Talagang makakatulong yon, kaya wag mo na din agad tayong basta-basta iinom ng pain reliever para sa ganyan. Kasi na-stroke tayo, hindi naman tayo pwede basta-basta umiinom ng mga gamot. Kailangan itanong din natin sa doktor, magpakonsulta tayo kung ano ang pwede. Pero yung ginawa ko ay ganon, stretching. Nawala naman siya, nawala yung sakit niya. At minsan-minsan ay bumabalik, inuulit ko rin lagi. Hanggang sa nagsawa na siya. Ayan, wala na siya.
Yung ating affected nga pala na side na mabigat na hindi minsan hindi mahirap igalaw, ay wala po talagang naiinom na gamot yan. Wala pong maibigay ang doktor na gamot kasi wala nga siyang gamot. Ang gamot talaga diyan ay yung healing begins with movement talaga. Nasa galaw talaga. Kailangan siya naigagalaw ng naigagalaw. Ayan. Kailangan magtiwala ka rin sa proseso at yakapin mo ang challenge. Mga exercises, mga pain, ayan, kailangan gawin mo talaga yun yung may motivation nga, kasi gusto mo rin di ba gumaling, o gawin mo, mag-exercise ka. Ayan, para hindi hindi siya nai-stuck. Kasi wala talagang gamot para diyan Kahit yung mga haplas-haplas, yung mga pinakikitang yung mga kagaya nung umiilaw na may blower, hindi rin yun Kaya lamang siya na nabibigyan din ng yung sabihin natin na gumalaw, maaaring nakatulong doon ay yung init ng blower. Ayan. So, kasi nga, hot compress pa nga yung iba Yun naman ang ginagawa lang pagka yung bago-bago pa talaga naka-stack siya. Yung hindi ka pa talaga na therapy, yung hindi ka pa nagalaw talaga, yun, hot compress. O tsaka yung blower nga. Ganun yun. Pero yung umiilaw, hindi totoo yun. At syempre, hindi naman natin kailangan puwersahin. Dahil hindi naman contest ito. Ayan. So, hindi naman kailangan na mas mabilis kang makarecover. Hindi naman required yun So, wag tayo magmamadali, wag natin pepersahin dahil hindi rin makabubuti kung pepersahin mo. At tandaan natin, madali rin tayo mapagod. Tandaan mo kapatid, mga ka-stroke, kailangan kasi gumagalaw ka ng gumagalaw araw-araw. At yan po talaga ang technique diyan talaga. Yung ikaw ay gumagalaw. At kaya nga may pinakikita rin ako mga exercise para meron tayong pattern ng paggalaw. Kapag kasi ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw, mararamdaman mo ang unti mong pagsigla. Yung parang magiging abala ka. Ayan, mararamdaman mo kasi na lumalakas ka Tapos unti-unti ring gumagaan ang iyong affected parts. Bagamat hindi siya ganun kalakas, magagamit mo siya. Ayan, at sinasabi ko rin sa inyo, talagang hindi na siya may babalik ng 100% na dating galaw. Tandaan natin, tayo ay na-stroke na, hindi na siya may babalik yung lakas niya dati. Pero ang importante ay nagagamit mo nga siya sa kapaki-pakinabang na bagay at nakakasabay ka sa normal na pamumuhay. Ngayon, kung tatamarin ka at uubusin mo lamang ngayong panahon at oras sa katutungan nga sa bahay, ay wala talaga mangyayari. Kailangan talaga may gawin ka sa sarili mo. Kailangan lumabang ka ng may motivation at always think positive lagi. Kailangan lagi ang iniisip mo ay lagi panalo ka. Ganun lagi kasi makakatulong yun Dahil sa power ng ating brain din yan. Ayan, makakatulong yan. Kailangan gumalaw ka ng gumalaw. Kailangan may gawin ka sa sarili mo. Tinutulungan tayo ng Diyos. Tulungan mo rin ang iyong sarili. Nakadepende sa iyong sarili ang iyong paggaling. Ngayon kung wala kang gagawin, wala. Kaya yun ulit ang aking masasabi. Healing begins with movements. Ayan. Trust the process. Embrace the challenge. Ayan. Kailangan lumabang ka, gumalaw ka. Yun lang talagang technique. Kahit sa rehab yan ang sasabihin. Ang gumalaw ka ng gumalaw. Pero yung therapist mo, hindi yan sasabihin sa iyo. So, yan po muna ang ating video. So, sana po ay itong aking ibinahagi na ito na mula sa aking experience ay makatulong po sa ating lahat na na-stroke. Ayan. At talaga naman po yan ay base sa aking experience ay talaga nakatulong. So, isineshare ko po sa inyo para gawin nyo kung halimbawa sumasakit niya ang inyong balakang. Ayan. Pwede po natin gawin yon. Ayan. Pero mas the best po talaga yung nakakadapa ka. Yung gaganyan ka. Malaking talagang mararamdaman mo kasi yung pag-alban niya pagka yung ini-stretch siya. So, basta yung po mo na masasabi, lagi always think positive. Ayan, manalig tayo sa Diyos. At tinutulungan tayo, tulungan din natin ang ating sarili.
At kailangan kung gagawin natin yung exercise, hindi lang siya basta exercise, hindi yung parang tinatamad ka. Kailangan may motivation din. Isipin mo na nilalaban mo talaga ang stroke. Yan. Pero para sa akin talaga, stroke lamang ito. Kaya hindi naman tayo yung dinadialysis, hindi naman yung tayong kinapitan ng cancer. So, may laban pa eh. May laban pa mga kapatid. So, lumabang kayo. Ako po ay 4 na taon nang na-stroke at ako po ay naka-recover at halos na balik ko ng 85% at ako po ay nakabalik sa hanap buhay. Sana po ay mangyayari rin sa inyo ito. Ayan. So, gawin niyo po ito at talaga pong ito ay dinanas ko ay sana ay mangyayari rin sa inyo. Ayan. Karamihan po nga pala do sa ating mga viewers ay marami rin po talaga ang naka-recover. Ayan. Talagang ako pinatutuwa at talagang sila yung nakabalik din. Ayan. So, kasi nga, ginagawa nila ng ginagawa yung ating mga pattern ng exercise sa paggalaw. So, it's time to shout out. Ayan, shout out mga nagpapa-shout out nga pala. Ayan, at saka sa mga naka-recover na unti-unting nakakabalik dahil sa mga exercise na pinakikita natin. Ayan. At shout out kay Adriano Tongol from Santo Tomas, Pampanga. 1 year and 6 months na po siyang na-stroke. shout out Adriano. Adriano Tangol. Adriano Tongol. Shout out sa'yo. Shout out sa iyo. Ayan. At saka kay Marls. Ayan. Shout out din po sa iyo. So, maraming salamat po at sana ipagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. Ayan. Magtiwala tayo sa Kanya at magtiwala rin tayo sa ating kakayahan. At lagi nating tatandaan, wag nating kakalimutan, itanim natin sa puso at isipan natin na tayong lahat ay gagaling, Lalakas. at titigas ang Katawan. Yes! God bless.